Wala bang kapayapaan ang buhay mo ngayon? Nasa magulo ka bang pamilya? O hindi kayo magkasundong mag-asawa? Marami bang bumabagabag sa iyong isipan? Bakit hindi mo hanapin ang kapayapaan sa Diyos? Maaari kang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan kung lalapit ka at makikinig sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan ng paulit-ulit ang mga salita ng Diyos tungkol sa kapayapaan at magtiwala sa kanyang mga pangako at salita para makamit ang kapayapaang iyong hinahanap. Filipos 4 versikulo 6 at 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo to, ibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip. Dahil kayo ay na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Filipos 4 versikulo 8 at 9. Bukod yan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa. At sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Isayas 9 versikulo 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Isayas 26 versikulo 12. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. Juan 14 versikulo 27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mapaghabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Isayas 54 versikulo 10. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Kolosas 3
versikulo 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ikalawang Tesalonika 3, versikulo 16. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Isayas 26, versikulo 3. Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Unang Pedro 5, versikulo 7. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga awit 119, versikulo 165. Magiging payapa at tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa iyong kautusan, at sila hindi mapubuwal. Juan 16:33. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Mga awit 34, versikulo 14. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ng kapayapaan. Roma 8, versikulo 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Mga awit 85, versikulo 8. Pakikinggan ko ang sasabihin ng Panginoong Diyos, dahil mangangako siya ng kapayapaan sa atin na kanyang mga tapat na mamamayan. Yan ay kung hindi na tayo babalik sa ating mga kamangmangan. Roma 15, versikulo 13. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mateo 5, versikulo 9. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Roma 12, versikulo 18.
Hanggat maaari, gawin ninyong ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Ikalawang Korinto 13, versikulo 11. At ngayon, mga kapatid, kagalakan ang sumainyo. Magpatuloy kayo sa paglago. Maging masigla kayo. Magkasundo kayo. Mamuhay kayo ng may kapayapaan. At mapapasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan. Filipos 4, versikulo 9. Ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Galatia 5, versikulo 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Roma 5, versikulo 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Efeso 6, versikulo 15. Isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Mga awit 29, versikulo 11. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan, at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Unang Tesalonika 5, versikulo 23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Santiago 3, versikulo 18. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng mga nagtataguyod ng kapayapaan. Roma 14, versikulo 11. Kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Roma 16, versikulo 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo
ay sumainyo. Mga awit 37, versikulo 37. Tignan mo ang mga taong totoo at matuwid. May magandang kinabukasan at may tahimik na pamumuhay. Efeso 4, versikulo 3. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na spirito sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Kawikaan 16, versikulo 7. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Unang Korinto 14, versikulo 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Unang Tesalonika 5, versikulo 15. Huwag niyong pagigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Mga awit 72, versikulo 7. Sa kanyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid at sa ganang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Kawikaan 3, versikulo 17. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Efeso 2, versikulo 14. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Ikalawang Juan 1, versikulo 3. Sumaatin nawa ang biyaya, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo, ang anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Judas 1, versikulo 2. Sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig. Hebreo 12, versikulo 14. Sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan at kabanalan sa lahat ng tao, dahil walang sino mang makakakita sa Panginoon kung wala ito. Mga awit 4, versikulo 8. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ko, O Panginoon. Isayas 48, versikulo 22. Pero ang masasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, sabi ng Panginoon. Ikalawang Pedro 1, versikulo 2. Sumainyo nawa ang higit pang biyaya
at kapayapaan dahil sa pagkakakilala niyo sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Exodus 14, versikulo 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Isayas 32, versikulo 18. Kayong mga mamamayan ng Diyos ay titira sa mapayapang tahanan at ligtas sa kapahamakan, at wala nang gagambala sa inyo. Levitiko 26, versikulo 6. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain, kaya makakatulog kayo nang walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar, at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Ikalawang Timoteo 2:22 hanggang 24. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, magtiyaga. Santiago 3, versikulo 17. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Marcos 9, versikulo 50. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Isayas 59, versikulo 8. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Sa kanilang mga lakad ay walang katarungan. Ginawa nilang liku-liko ang kanilang mga daan. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Hebreo 13, versikulo 20. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Kolosas 1, versikulo 20. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak
na inalay sa krus. Jeremias 33, versikulo 6. Pero darating ang araw na pagagalingin ko ang lungsod na ito at ang mga mamamayan nito, at mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Henesis 15, versikulo 15. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Isayas 54, versikulo 13. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Mga bilang 6, versikulo 26. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Mga Kawikaan 12, versikulo 20. Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan, ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. Mga Awit 55, versikulo 18. Kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin, sapagkat sila'y marami na nakikipaglaban sa akin. Jeremias 29, versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Unang Pedro 3, versikulo 11 at 12. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ng kapayapaan, sapagkat iingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Lucas 1, versikulo 78 at 79. Sa pamamagitan na magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Job 22, versikulo 21 at 22. Sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa, at ang mga mabuti ay darating sa iyo. Iyong tanggapin ang mga turo mula sa kanyang bibig, at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Lucas 2, versikulo 13 at 14. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang mga napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sabi nila,
Purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Isayas 32, versikulo 16 at 17. Ang katarungan at katuwiran ay maghahari sa buong lupain. Ang bunga ng katuwiran ay kapayapaan. At ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Mga Kawikaan 14, versikulo 30. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo to, ibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip. Dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Filipos 4, versikulo 8 at 9. Bukod yan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa. At sasayin niyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Isayas 9, versikulo 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Isayas 26, versikulo 12. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan, at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. Juan 14, versikulo 27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mapagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Isayas 54, versikulo 10. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Kolosas 3, versikulo 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo,
sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ikalawang Tesalonica 3, versikulo 16. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Isayas 26, versikulo 3. Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Unang Pedro 5, versikulo 7. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga awit 119, versikulo 165. Magiging payapa at tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa iyong kautusan at sila'y hindi mabubuwal. Juan 16:33. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Mga awit 34, versikulo 14. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ng kapayapaan. Roma 8, versikulo 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Mga awit 85, versikulo 8. Pakikinggan ko ang sasabihin ng Panginoong Diyos dahil mangangako siya ng kapayapaan sa atin na kanyang mga tapat na mamamayan. Yan ay kung hindi na tayo babalik sa ating mga kamangmangan. Roma 15, versikulo 13. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mateo 5, versikulo 9. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Roma 12, versikulo 18. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo
ng mapayapa kasama ng sinuman. Ikalawang Korinto 13, versikulo 11. At ngayon, mga kapatid, kagalakan ng sumainyo. Magpatuloy kayo sa paglago. Maging masigla kayo. Magkasundo kayo. Mamuhay kayo ng may kapayapaan. At mapapasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan. Filipos 4, versikulo 9. Ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa. At sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Galatia 5, versikulo 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Roma 5, versikulo 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Efeso 6, versikulo 15. Isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Mga awit 29, versikulo 11. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Unang Tesalonika 5, versikulo 23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Santiago 3, versikulo 18. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng mga nagtataguyod ng kapayapaan. Roma 14, versikulo 11. Kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Roma 16, versikulo 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Mga awit 37,
versikulo 37. Tignan mo ang mga taong totoo at matuwid. May magandang kinabukasan at may tahimik na pamumuhay. Efeso 4, versikulo 3. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na spirito sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Kawikaan 16, versikulo 7. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa Kanya'y makikipagbati. Unang Korinto 14, versikulo 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Unang Tesalonika 5, versikulo 15. Huwag niyong pagigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Mga awit 72, versikulo 7. Sa kanyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid at sa ganang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Kawikaan 3, versikulo 17. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Efeso 2, versikulo 14. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, hiniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Ikalawang Juan 1, versikulo 3. Sumaatin nawa ang biyaya, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo, ang anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Judas 1, versikulo 2. Sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig. Hebreo 12, versikulo 14. Sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan at kabanalan sa lahat ng tao, dahil walang sino mang makakakita sa Panginoon kung wala ito. Mga awit 4, versikulo 8. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ko, O Panginoon. Isayas 48, versikulo 22. Pero ang masasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, sabi ng Panginoon. Ikalawang Pedro 1, versikulo 2. Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala nyo sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo.
Exodus 14, versikulo 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Isayas 32, versikulo 18. Kayong mga mamamayan ng Diyos ay titira sa mapayapang tahanan at ligtas sa kapahamakan, at wala nang gagambala sa inyo. Levitiko 26, versikulo 6. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain, kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar, at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Ikalawang Timoteo 2:22 hanggang 24. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, magtiyaga. Santiago 3, versikulo 17. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Marcos 9, versikulo 50. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Isayas 59, versikulo 8. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Sa kanilang mga lakad ay walang katarungan. Ginawa nilang liku-liko ang kanilang mga daan. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Hebreo 13, versikulo 20. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Kolosas 1, versikulo 20. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inalay sa krus. Jeremias 33, versikulo 6.
Pero darating ang araw na pagagalingin ko ang lungsod na ito at ang mga mamamayan nito at mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Henesis 15, versikulo 15. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Isayas 54, versikulo 13. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Mga bilang 6, versikulo 26. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Mga Kawikaan 12, versikulo 20. Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakata ng kasamaan, ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. Mga awit 55, versikulo 18. Kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin, sapagkat sila'y marami na nakikipaglaban sa akin. Jeremias 20, versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Unang Pedro 3, versikulo 11 at 12. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ng mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ng kapayapaan, sapagkat iingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Lucas 1, versikulo 78 at 79. Sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Job 22, versikulo 21 at 22. Sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa, at ang mga mabuti ay darating sa iyo. Iyong tanggapin ang mga turo mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Lucas 2, versikulo 13 at 14. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang mga napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya."
Isayas 32, versikulo 16 at 17. Ang katarungan at katuwiran ay maghahari sa buong lupain. Ang bunga ng katuwiran ay kapayapaan. At ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Mga Kawikaan 14, versikulo 30. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan, ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto.